Hi sa lahat! Ang isi-share ko ngayon ay tungkol sa na-encounter kong problema sa aircon dito kay Bagets. Din isi-share ko rin kung paano ko nasolusyonan. So ang madalas kong na-encounter na problema rito, halos 1 month na, kapag sa unang bukas ng makina, katulad sa umaga, then after 5 to 10 minutes, i-on ko yung aircon, hindi ito agad na gumagana o hindi ito agad lumalamig. Kailangan na muna paganahin ng around 20 to 30 minutes na gumagana yung makina o minsan 1 hour bago gumana yung aircon o bago lumamig. Then after ng mga 30 minutes to 1 hour or gumana na yung aircon, hindi na ito namamatay o hindi na nawawala yung lamig. As in normal na uli yung lamig at yung andar ng aircon. Then kung galing naman ako sa biyahe at gumana yung aircon nung nasa biyahe ako at nagpahinga ako, lalo na kung mga ilang oras or lumamig yung makina, ganun uli yung mangyayari. Kailangan ko uli paganahin yung makina ng around 30 minutes to 1 hour bago uli gumana yung aircon. So hindi na normal yung nangyayari. Dati, once na nag-start yung makina at inon ko yung aircon, matik gumagana ka agad. So dahil baguhan lang ako at first time ko mangangalikot ng ganito, nag-research at nanood muna ako ng mga tutorial. Pero wala doon yung katulad ng kaso sa aircon dito kay Bagets. So based sa research, ang nakikita kong problema nito, possible na nasa magnetic coil or nasa clutch hub. Pero hindi ako masyadong nag-focus sa magnetic coil dahil ang kaso lang nang nangyayari dito ay matagal paganahin. So ang ginawa ko, nag-troubleshoot muna ako. Sa switch, okay ito dahil nagre-response ang RPM kapag ino-on ko yung aircon. Chinek ko na din yung mga fuse at nag-test na rin ako ng ibang relay. Pero ganun pa rin yung problema. Yan sa compressor at magnetic coil, mayroon itong supply. Kaya ang ginawa ko, nag-focus ako sa compressor. So nakita nyo na naka-on yung aircon. Then dito sa compressor, makikita na hindi nag-i-engage yung clutch. So ang una kong naging plano rito is bawasan ng spacer o ng washer. Dahil based sa tutorial, meron niyang 3 washer. Para madali tayo maka-access sa compressor, ang pinakamadali sa ilalim. So kailangan natin iangat at syempre i-safety muna natin para sigurado. Then dito sa ilalim meron itong 4 na 10mm na tornilyo. So kailangan natin tanggalin yan para maalis natin yung cover. So ito na yung compressor. So maganda naman yung ikot, medyo may kapit. Then wala rin itong kalog. So ngayon babaklasin ko na. Sa pagbaklas nito, inipitan ko lang ito ng vice grip. Then ginamitan ko lang ito ng 8mm na ratchet. Sa pagtanggal naman ng front plate, kailangan lang natin itong alug-alugin habang hinihila. Dito, pagkatanggal ko ng front plate, napansin ko na isa na lang yung washer. Dahil kung isa na lang yung washer, hindi na tayo pwede magbawas. Dahil pag ganito, for replacement na yung front plate at yung pulley. So dahil sa wala pa akong pambili ng parts at posibleng delikado ito kapag walang washer, dahil posibleng sirain ito yung pinakadulo o posibleng dumikit o magkiskisan yung front hub. So ang naging plano ko, maglagay pa rin ng washer na bahagyang manipis. Pero talagang hindi na pwede dahil hindi yan umubra. Dahil yung kinabit ko yan at ibinalik, makikita na sumikip ito o hindi maiikot. So hindi po pwede yung ganun. So ang dapat dyan, masisikipan yung tornilyo sa gitna, then maiikot yung buong front plate. So for replacement na talaga yung clutch assembly. So dahil sa no choice ako at hindi ko pa ito mapapalitan, kailangan kong ibalik yung dating washer o yung spacer. So ang ginawa ko na lang, niliha ko ng bahagya. Then nilinis ko ng lacquer thinner. Then makikita din dyan na madumi. Then nilinis ko rin dyan yung sa pulley. Then ibinalik ko na yung front plate. So
So makikita nyo dyan na sinikipan ko. Then tinesting ko ikutin yung front plate. So ngayon, testing na. Susubukan ko kung talagang totoo yung himala. So in-start ko na. Then pag on ko pa lang ng aircon nito, naramdaman ko kaagad na gumana. Dahil naramdaman ko na gumana yung fan. So yung chinek ko, success ito. So ang ginawa ko dyan, pinatay ko ulit tapos hindi ko, gumana. Then 2 weeks na, so far hindi pa nagkakaroon ng problema. Okay pa rin siya. Pero for replacement pa rin talaga. Yun talaga yung pinakamagandang solusyon dito. Gagawa na lang ako ng video kapag nakabili na ako ng clutch hub assembly. Sa ngayon, habang gumagana pa, kailangan na talagang pag-ipunan. So hanggang dito na lang muna. At kung nakatulong o nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyong kalimutan na mag-like, share, follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Maaari din kayong mag-message or mag-comment para sa inyong mga katanungan at mga gustong sabihin. Pipilitin ko na sagutin lahat yan. So babush na at see you on my next DIY video.